presenting a tutorial about installing an operating system on a computer. Before we start, we are going to explain about operating system, ISO file, bootable USB, and virtual machine. An ISO file is a single archive file that contains a exact copy of the data and structure of CD, DVD, or disk, commonly used for software distribution or system installation. A bootable USB is a USB drive prepared with system files that allows a computer to start, boot an operating system or installer directly from the USB. A virtual machine is a software-based computer that runs an operating system and applications independently within a host system, simulating real hardware. An operating system is system software that manages computer, hardware, and software resources while providing services for running applications. So first, we're going to make a bootable flash drive using Rufus and Ubuntu OS. Now, we need to search the download Ubuntu. Now, click the download Ubuntu desktop. Click the download with 5.9 GB. As you can see here, nagda-download na yung Ubuntu. Habang nagda-download yung Ubuntu, isa-search na natin yung Rufus. Click Rufus. Dito, makikita nyo na madaming option ang pwedeng i-download na Rufus. Pero ang gagamitin natin is yung portable. Pagkapindot ng portable, nagda-download na yung Rufus. After mag-download ng Rufus, iintay na lang natin yung Ubuntu na mag-download. Matapos natin may download ang Ubuntu at Rufus, i-open naman natin ang Rufus.
Maraming opsyon ng boot selection, pero dun tayo sa disk or ISO image. Sunod ay i-plug natin ang flash drive na may storage na 8GB. Kapag lumabas na at na-plug na ang flash drive, ay pipindutin ang select at ilagay ang Ubuntu OS at saka pindutin ang start. Play. Dito makikita natin ang status ng Ubuntu OS na okay na siya at nakapy na sa flash drive. As you can see here, yung flash drive is napalitan yung name at naging Ubuntu 24 na indication na ang yung Ubuntu OS is nalipat na sa ating flash drive. At dito, masasabi natin na ready na ang ating flash drive at ito ay isa ng
bootable na flash drive na may laman na Ubuntu OS. So ngayon na natapos na natin ang ating USB flash drive. Magmo-move on na tayo sa pagda-download ng VirtualBox, but before we start, titingnan muna natin ang ating CPU if naka-enable ba ang visualization. So here, titingnan po natin. So as you can see, yung visualization natin is naka-enable. So ready na tayo mag-download ng VirtualBox. So dito ita-type natin ang VirtualBox. Once na nahanap natin, itong una, which is yung Oracle VirtualBox. Once na na-open na natin yung VirtualBox, makikita natin ang download button. So, i-click natin. Once na na-click natin, makikita natin dito na maraming option na i-download natin ang VirtualBox. Pero dediretso tayo sa Windows host kasi yun ang kailangan natin. So, once na napindot natin yung download ng Windows host, makikita natin na nag-download na siya. Once na na-download natin yung VirtualBox, i-open natin yung application. Now, pipindutin natin yung next. Then, i-accept natin the terms of license agreement. Then, next ulit. Hindi ito is pipiliin natin yung VirtualBox application, which is yan yung default. Then, kapag na-next natin, may lalabas dito na warning network disconnection. Then, pinutin ulit natin ang yes. Then, pipindutin natin yung install. Then, i-wait lang natin. So, natapos na, then click finish. So, yun, okay na yung ating VirtualBox. After na maging okay na yung VirtualBox natin na na-install na, kailangan ulit natin i-download ang
Pero sa scenario namin is hindi na kailangan kasi meron na po kami. No. So, ngayon magpo-proceed na tayo sa paggamit ng VirtualBox. So, dito na-open na natin yung VirtualBox. Sa VirtualBox, pag-open natin, makikita natin dito yung New, Open, Preferences, Import, and Export. Since ngayon lang namin gagamit yung VirtualBox, mag-proceed tayo sa pagpindot ng New. At dito makikita natin yung Virtual Machine and Operating System. Dito lalagay natin yung name na gusto natin dun sa ating gagawin na virtual machine. Dito sa amin, tinype namin ng Ubuntu. Then, pinalitan ko ang path nung file. Nilagay ko sa D. Kasi puno na yung disk drive ng siko. Ngayon, pindutin naman natin ang ISO image. Then, nahanapin natin ngayon ang yung downloaded na Ubuntu. Then, open natin para malagay. Once na nalagay na natin, pwede na tayo mag-next. Click next. Dito, pwede tayong mag-set ng password. Makikita natin dito, password and confirmation password. And maglalagay kami ng password namin sa aming virtual machine. Confirmation password. Then click install guest addition. I-click ulit natin yung next. Then dito naman, pwede natin ibahin yung base memory, number of CPUs, and dark size. At sa amin, yung default lang yung gagamitin namin na 4 MB 1 CPU and 4,000 MB. 4,000 or yes, 4,000 MB. 400 MB. So once na set up na natin sa gusto natin, click ulit natin yung next. Then dito, makikita natin yung summary ng mga pinagagawa natin kanina. Ito yung kung saan natin inilagay na path. And after natin na ma-check lahat, pwede natin pindutin yung finish. So once na napindot natin yung finish, is
Nakikita natin dito na nandun na yung Ubuntu. And magko-continue na to sa paglagay ng Ubuntu natin sa VirtualBox. As you can see here, parang nagda-download siya. Installing ng Ubuntu. And i-wait lang natin na matapos na. So here, nandito na tayo sa ating Ubuntu OS. Nakikita natin sa taas maraming option, yung file, machine, view, input, devices, and help. Ito sa view, pwede natin na auto resize guest display. Pwede din natin i-full screen. Dito nag-full screen na yung ating OS. Dito makikita natin na meron siyang Firefox, Thunderbird, Files, and other applications. Dito sa part na to, pinit ko yung machine, then session information. Dito makikita natin yung CPU and other informations. Scroll down. Network rate, disk ID. Close natin. Then meron din dito na
pause and everything. Pause, reset, shutdown. Dito sa view, mga full screen. Sa input, dito yung mga keyboard na pwede nating ilagay sa gusto natin. Dito naman sa devices, may USB. Maraming option tayong pwedeng pamilian sa machine. Dito yung pause, reset, and shutdown. So for now, shutdown natin yung ating OS. Once na tap natin yung shutdown, babalik siya sa una. Yun. Makikita natin naka-power off na yung Ubuntu. Dito po pala sa makikita natin yung new, open, settings, discard, at saka start. Sa settings, dito makikita natin yung general, VM name, which is yung Ubuntu o OS. Ito pwede nating palitan sa system yung mga base memory. You can see meron din dito yung display, storage, audio, network, serial ports, USB, shared folders, and user interface. So dito, pag pinindot natin yung settings, makikita din natin yung remove kung gusto natin tanggalin yung ating OS. To conclude, this video demonstrates how to install and run the Ubuntu operating system using Oracle VirtualBox. We showed the complete process from downloading the software to successfully installing and running the operating system in a virtual environment. Through this project, we were able to safely experience the operating system installation process without affecting the host computer. This allowed us to learn and understand the steps involved in installing an operating system in a secure and controlled setup. We hope that this tutorial helped you gain a clear understanding of how operating systems can be installed and used through virtual machines. So, yun po ang tutorial ng paggamit ng Rufus at paggagawa ng bootable na flash drive. Also, yung paggamit ng VirtualBox at paggamit or paggawa ng OS, pag-i-install and everything. Thank you for watching. Bye-bye. Do ba do ba do ba do ba do ba do ba do Natatawa ko si ba Iya eh. do do Yan, dito. abu ba do ba do Naka-play na lang. ba do adu. Okay na. Good day, everyone. Ano ka? Hindi, tumingin lang.